Ngayon ba, meron pa rin bang mga nagdi-discriminate? Yes, ay hindi pa rin po mawawala yun. With bashing din, bakit ako binibigyan ng role? Eh, wala naman akong gay mag-artista. Ayoko masaktan ka. Nay, alam ko naman po yun eh. Hindi kita minamaliit, ha? Naku, okay lang po yun. Maliit na bagay. In fairness sa'yo, Jo, Nora Honor, Sherry Hill ang mga ka-eksena mo doon, pero ang galing mo doon, Grabe po, yung ano nun. Sobrang parang araw-araw talaga sabi ko, dapat alam ko lahat ng linya, kahit hindi ko linya. Kasi ganun level yung kaba ko. Kung mabubuhay ka ulit, you would choose to be Jo Berry, a little person, all over again? Yes. Mula bata ko lagi akong tinatanong na kung mabibigyan daw po ba ng chance, gugustuhin ko ba maging normal, maging average height. Yung sagot ko po lagi is hindi. Pamilyar ba kayo doon sa mga tinatawag na little people? Alam nyo ba na base sa National Library Center of the United States, tinatayang 9 sa bawat 100,000 tao sa mundo ang nagkakaroon ng kondisyon na kung tawagin dwarfism. Yung mga little people, ito yung mga pinanganak sila na medyo mababa sa normal na or karaniwang tao yung kanilang height. Madalas siguro napapanood nyo yung mga little people sa telebisyon. At siguro yung unang kita ninyo sa kanila, palagi silang nasa mga comedy shows, pinagtatawanan at tinutuya ng mga tao, pinaglalaruan, pinagtatawanan. Pero ang makakasama ko po dito ay isang little person na bumago sa imaheng iyon. It's an honor for me kasi talagang dream interviewee ko siya, Miss Jo Berry. Hello, Miss Hi, Cara. Jo! Thank you po. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa'yo kasi talagang binago mo yung mindset ng mga tao of little people. Kasi dati ako growing up, alam ko na kapag nakakakita ng mga little people, ang tawag pa dati ay unano, dwarf, 'di ba? Opo. Yun, pandakeko, Yes. kung ano-ano yung mga tinatawag, 'di ba? Most of the time unano. Tapos palagi silang pinaglalaruan, palagi silang pinagtatawanan sa TV, palaging pang circus. Pero ikaw, when I saw you on television, iba eh. Binago mo yung mindset na dapat pinagtatawanan o pinaglalaruan ang mga little people. Naku, thank you po. Thank you. Grabe naman yun. Pangarap mo ba maging artista noon pa? Hindi po. Parang lahat ng nangyari dito sa pag-aartista ko aksidente lang po. Gusto ko lang talaga matry. Ang pangarap ko nung bata ako maging abogado. Oh, Attorney Lilet! Yes! Natupad po siya sa Lilet Matias. Ang sukat at tangkad ay hindi hadlang upang magkaroon ng halaga at karapatan sa mundong ito. Oo. So, ang nangyari po nun, after kong nakatapos po ako ng Comsci, nagpaalam ako sa papa ko kasi gusto ko mag-abogado. So, sabi ko, magtatrabaho muna ako. Gusto ko pong mag-ipon. So, habang nagtatrabaho po ako, yung kuya ko, minessage niya ako na meron daw nag-i-inquire kasi naghahanap for a role sa magpakailanman. So dahil toxic day sa office, inaasar niya ako, sabi niya, pwede ka sana dito, be, kaso wala kang pleasing personality. So ako ay bakit ba? Kaya ko din yun. Pero wala po akong history na, mama gusto kong maging artista, papa gusto kong makita ako sa TV. Wala po akong ganun growing up. So sabi ko, hindi, magta-try ako mag-audition. So napunta ako sa GMA. Pagpunta ko sa GMA, nag-audition po ako. Lahat ng nakapila doon, meron silang experience with acting. Ako lang yung wala. So lahat nakapila kayo, pa lang. little persons lahat? Yes, na babae. So Okay, sabi na ko babae. po, ay, okay lang. Basta na-try ko mag-audition. Alam ko na hindi po mabibigay sa akin yung role. So, ayun, konting interview and may pinabasa lang na line dun sa sa script. Tapos sabi ko, okay na ako dyan. Kasi sabi, tatawagan. Usually, pag tatawagan ka, alam ko, hindi bibigay sa'yo . So, ayun, nagpatuloy po ako, nagtatrabaho ako. After a week, tinawagan ako ng GMA. Sabi nila, bibigay nga daw po yung role ng magpakailanman. My Little Wife po yung title, My nung Little time na Wife. yun. Happy anniversary.
Happy anniversary. Tapos yung ginawa ko po, parang 2 days lang yung taping. Tapos after nun, sabi ko, okay na ako kuya, na-try ko na. Oo. At least na-try kong mag-acting. Oh, ano yung maid nyo? Anong maid? Nanay namin siya. Sorry po, ma'am. Ayos lang, naintindihan ko. Tapos almost a year po, tinawagan ulit ako. Nasabi nila, nagsulat yung creative team, which is yung Onanay, yung first series ko po. Nagsulat sila ng teleserye for me, and pinipitch nila kung tatanggapin mo ba to, may work ka ba ngayon? Oh my Kaya God! sabi ko, ay teleserye, next level na yun. Eh sakto po, same week din. Pipirma po ako ng kontrata sa isa pang company. Oo. So sabi ko, hindi. Gusto kong pirmahan yun sa GMA. So nagpaalam ako sa papa ko. Sabi ng papa ko, sige anak, kung gusto mong ituloy yan, okay lang. Kasi kung sakaling babalik ka naman sa corporate, okay na, Oo, makakabalik oo, ka anytime. So sabi ko, sige pa, yun muna. Ayun, tapos hanggang ngayon po nandito pa rin ako. Grabe. Yun yung, actually hindi ko napanood yung Magpakailanman, pero napanood kita unang-unang beses sa Onanay. Ayoko masaktan ka. Nay, alam ko naman po yun eh. Alam ko rin po na hindi niya ako magugustuhan. In fairness sa'yo, Jo, Nora Honor, Sherry Hill ang mga ka-eksena mo doon, pero ang galing mo doon, Grabe po, yung nun. Sobrang parang araw-araw talaga sabi ko, dapat alam ko lahat ng linya, kahit hindi ko linya. Kasi ganun level yung kaba ko. At saka naniwala talaga kung anak mo si Mikey Quintos, anak mo si Kate Valdez, talagang convinced ako. Talagang sabi ko, in fairness kay Jo Berry, ka-eksena niya, Luis Alandi, tsaka Wendell Ramos lang naman ang in love sa kanya. Ang ganda! Kasi makinig na lang yung pinakasalan mo eh. Grabe, ganda ni Jo, Pero ang galing mo doon. Grabe Ang po. galing mong artista doon sa Onanay. Hindi kita minamaliit, ha? Naku, okay lang po yun. Maliit na bagay. Siguro po kasi magagaling din talaga yung mga ka-eksena ko eh. Naniwala ako na hindi po magiging ganun kalakas yung Onanay kung hindi sila yung mga kasama ko. So, parang nadala lang talaga nila ako dun. Grabe naman. Pero maganda rin kasi yung storya. Yes. At- Sobra po. At ipinakita doon na hindi lang pang comedy at hindi lang pang circus ang mga little people. Yes. Mm-mm. Malaki po talaga yung pagpapasalamat ko syempre sa GMA sa pagsugal sa akin kasi alam ko malaking sugal po yun na kumuha sila ng wala naman yung mga tao tatanong saan siya galing. Oo. Actually, parang sa pagkakaalala ko, ako pa lang po yung nabigyan ng Yes. chance na maging actress talaga. Yes. Yung seryosong actress na little person. Nay, pansinin niyo naman ako. Eh kasi nga, ayokong pinagkakatuwaan ka ng mga tao. Sinubukan ko lang naman po eh. Aliw naman pala. Yung drive ko nun while I was doing the role is hindi lang for me. Kasi alam ko, marami ring makakanood and chance na yun for mabukas yung mind ng mga tao na pwede rin pala, na hindi lang pala nakakako ng mga little people na magkaroon ng mga funny roles. Which is wala Correct. naman din pong masama. Correct. Pero 'di ba parang it's time na maintindihan din ng nakakarami na pwede rin pala silang maging seryoso. Hindi lang sila pang nakakatawa. Pag nakakapanood ka noon na mga, sa mga circus, sa mga basketball show, tapos may mga little persons na nandoon, tapos pinagtatawanan, bago ka pa naging artista, how did that make you feel? Meron pong part ko na nalulungkot ako, syempre, kasi alam ko naman po na yung papa ko, ever since bata po kami, yun yung lagi niyang sinasabi sa mga kapwa din po namin little people na hanggat pwede sana huwag tumanggap na yung masyado tayong Pabastusan, down, opo, tinatawag. binabastos kasi syempre yun na yung magiging impact sa mga tao na kahit na ibang little person na nakita nila, tatawagin nila ng kung ano-ano or makikipag-joke na sila. Eh, hindi naman laging ganun. So, yung respeto po, nalulungkot ako na kasi nga yun lagi yung nakakita, yun na lang yung naiisip ng mga tao na parati na lang silang magpapatawa. Ang father mo ay si Perry. Yes po. Si Perry na isang advocate for the rights of little people. Brother Perry, shake hand tayo ha. Kita mo ang kaibigan mo, ganito rin oh. Ilang beses na siyang na-feature sa Yes. sa Eyewitness. Sa inyong pamilya, ilan ang little person? Si Papa po, yung kuya kong panganay, si Kuya Perry, Mm-mm. Junior, and ako po.
Tatlo kayo. Opo, tatlo po kami. Tapos, may mga kapatid kayong hindi little person. Yes po, nagmana po sila kay mama. Meron din po akong kuya, si Kuya PR, at saka si Ate Perlin. Average height po sila. Average height So, sila. gitna. Sabi, very even daw si Lord sa parents ko. Kasi yung panganay, lalaki, little person, nagmana kay papa. Yung brother ko rin po, si Kuya PR, nagmana kay mama. Tapos yung ate ko, nagmana kay mama. And then ako, girl, nagmana rin ako kay papa. So, talagang even po yung pagkakahati ni Lord ng mga anak nila. And when you were growing up, nagtanong ka ba sa mga magulang mo, bakit si ate average height? Did you feel that you were different? Sa totoo lang po, parang hindi. Parang wala akong maalala na nagkaroon kami ng discussion sa bahay about me being different. Kasi Great. nakita ko po ang papa ko kung paano siya. Ang kuya ko, nakita ko kung paano siya namuhay ng gano'n, na different siya. So parang wala na pong question. Parang hindi ko pa na itatanong. Nakita ko na yung sagot kay papa, nakita ko na yung sagot kay kuya. So wala po. At walang Hindi. pagkakaiba sa treatment? Yes po, wala. Kapag sa bahay sa chores, ito sa'yo, hindi sasabihin na magwalis ka kasi yan lang abot mo. Hindi. Kasi hindi sasabihin na yan lang yung abot mo. Kundi kasi chores, kailangan mong gawin. Kailangan So, may ambag ka. Ganun. Kailangan may trabaho ka sa bahay. Kasi, So, pwede ka rin maghugas ng pinggan kahit di mo abot? tumungtong ka. Tumungtong ka. Ganun. Opo. Hindi na, hindi kasi hindi niya kaya. Hindi po kami na baby ng ganun. Hindi. So, opo, ito yung sa'yo. Toka-toka. Ganun po. So, Sa school? sa school din po, siguro kasi sa personalidad ko nga po na ganun, ganun na yung naituro sa akin sa bahay. Hindi ko dapat hayaan na maging hadlang yung pagiging different ko. Yes. So, from grade school po to high school, public school ako eh. Lahat ng classmate ko matatangkad. Yung classroom ko nasa 4th floor. So, siguro yung pinaka-adjustment lang po, kagaya ng 4th floor yung classroom ko. So, kailangan ko lang pumasok ng 5 minutes early para makasabay ako na on time. Kasi mga classmate ko, kaya nilang umakyat agad sa hagdan. So, ako mag-a-adjust sa time para sakto din ako, hindi ako malilate. Correct. So, mga ganun pong konting tweak yung mga natutunan ko na gawin. Kasi nga, alam ko po na different yung body ko than others. Pero, hindi ko po siya nakita na ay kawawa ako kasi ganito Yes, ako. yes. Parang wala po kung ganong mindset kahit nung bata ako. Kasi very yung strong papa din ang ko, father ganun, mo. opo. Oo. And, pero, did you feel that you had to do double, na you had to work double para mas marespeto ka? Hindi po. Mhm. Kasi alam ko naman po din na yung respeto is in-earn yun. Correct. At hindi ko, kung hindi man maibigay sa akin yun, hindi ko din kasalanan. Yes. So yun, kagaya nga po yung an example ko na with the matter na kailangan ko early ng 5 minutes para makasakto rin ako sa oras sa class. Kasi nga mataas yung hagdan. So yung akin po nun, alam ko na it would take a bit longer for me. Pero magagawa ko pa rin yung dapat kong gawin. Pero hindi ko kailangan mag-exert ng extra effort just so people would respect me. Yes. Yes, yes. So, anong kinuha mo? Nag-aral ka? Nagtapos ka ng Yes po, pag-aaral? nagtapos po ako ng pag-aaral ng Comsci. Amazing. Okay. Tapos yun po, after po na nagtrabaho ako and yung unang plano is kasi mag-aaral ako ulit, maglulo ako, pero nag-artista ako. So yun po talaga yung yun talaga yung dapat na pupuntahan ko before. Pero Bakit naniniwala hindi ko ka nag-law? Ba't hindi ka nagtuloy sa law? Kasi nabigyan po ako ng chance na mag-artista. And nung nakita ko na, kasi nung bata po ako, isa din sa pangarap ko is, syempre, kumita ako ng pera to support myself and my family. Yung sa dissenting paraan. And at the same time, meron din akong gusto na yung mga taong makakasalamuha ko is mai-inspire din sila. Since I know different yung itsura ko, sabi ko sana sa mga taong makakasalamuha ko, ma-inspire din sila sa ginagawa ko na nakakapag-work ako, na hindi naman nagiging hadlang nga po yung kapansanan ko. So sabi ko, sana may ganun. Tapos nung binigay sa akin po yung platform na maging artista nga, sabi ko, ay, bigger platform yun. So, mas marami ako ma-inspire. So, doon po ako, parang yun na-in love na ako sa pag-artista dahil doon. ngayong ginagawa mo yung attorney Lilet Matias, bumabalik ba yung
Pangarap na Actually, maging ano po, abogada. hindi na never naman siyang nawala. Nandun pa Never rin siya nawala. sa goal ko. Bata pa lang po ako, nanonood na po ako ng palabas niyo. Kami po ng tinang ko. Parang kabisado ko na nga po by heart yung mga batas na sinasabi dun sa show niyo eh. Pero sabi ko, hanggat binibigyan pa po ako ng mga projects, ng mga magagandang role, ito muna yung itutuloy ko. Nung nabigay po sa akin yung role ni Lilet Matias, sabi Oo. ko, siguro sabi ni Lord, tingnan mo muna kung talagang gusto mo. Nagulat po ako nung kunento ko sa mga creative team na, paano niyo po na, alam niyo po ba na gusto ko talaga? So nagulat din ako. Sabi ko, binigay na agad sa akin. Siyempre, sobrang malayo po din real life na maging abogado. Pero kahit pa paano nakikita ako na, so mas na-excite po ako. Well, it's never too late. Yes, sabi, It's kung never too ibibigay late. sa akin, gagawin ko pa rin po. Correct. Sinabi mo minsan sa isang interview, true value lies in self-acceptance. Sabi mo rin, life is too short to dream of something different, to be someone different. Yes po. Kasi, Bakit mo sinabi 'yon? yung sa respeto po, naniniwala po kasi ako na kung ikaw sa sarili mo may respeto ka, makakita din yun ng mga tao. You have to accept Yes. who you are first. Opo, bago mo maipakita sa mga tao na ito ako hindi naman ako nagpe-pretend to be someone else. So, kung ibibigay niyo yung respeto na deserve ko, thank you. If hindi, then siguro hindi tayo mag-work na magkasama or so yun po, yun yung number 1 ko na secure na ako sa sarili ko kasi nire-respeto ko yung sarili ko eh. So, hindi ko po kailangan na mag-rely sa or mag-dwell kung sakaling meron mang makakarinig ng hindi maganda. Kasi ako, alam ko naman sa sarili ko kung sino ko and nire-respeto ko yung sarili ko. Tapos sabi mo pa, life is too short para mag-asam kang maging ibang tao. Opo. Ito na yung binigay sa'yo ng Panginoon. Opo, ito na ngayon. Parang mas importante po talaga yung ngayon na nandito ka eh. Parang wala naman pong masama na mangarap ka kung kagaya ng mga pangarap natin na hindi pa natutupad sa ngayon. Pero mas importante yung ngayon. So, dito muna tayo. Kung mabubuhay ka ulit, you would choose to be Joe Berry, a little person, all over again. Yes. Naalala ko po, wala bata ko, lagi akong tinatanong na kung mabibigyan daw po ba ng chance, gugustuhin ko ba maging normal, maging average height. Yung sagot ko po lagi is hindi. Kasi nag-enjoy ako na unique ako eh. At alam ko na may bigger purpose, kaya ako iba. Ano ang pinakamalaking struggle para sa'yo as a little person? Ang pinaka-struggle po talaga is physically. Like, nung nag-aaral pa po ako, mahirap mag-jeep kasi maliit ako. Oo nga, paano ka sumasakay ng Yes, jeep? sasampa talaga ako. Tapos naalala ko, laging madumi yung skirt ko dito banda. Kasi sasampa ko yung left ko na leg sa istribo para makaakyat ako. Oo. Mga simple pong ganun. Kasi syempre, hindi naman po gawa yung mga establishment for little people. Hindi pa sadya na ganun. Sa mga stairs, hindi naman lagi lahat ng establishments may elevator. Maghahagdan ka talaga. So, wala kang choice. If you need to go to the 4th floor, you need to climb up the stairs. So, yun po yung mga struggles talaga na correct. alam ko naman na hindi naman pwedeng i-adjust lahat talaga lagi yun. So, yun po ang pinakamahirap na struggles for me. Nakakalungkot kasi ang tagal-tagal nang ipinaglalaban ng mga PWDs ang access. And it's so basic. It's so basic. Natatandaan ko, batang reporter pa lang ako, kasama na yan sa mga advocacies at mga ipinaglalaban. Na sana magkaroon man lang ng rampa, magkaroon man lang ng elevators or whatever to make things easier for PWDs. Pero, hindi eh. Sadly, medyo talagang mabagal po. Hindi ganun kabilis yung pag-usad. Since hindi nga po ganun kadami. Marami pa rin talaga na hindi naiaayon para mas maging madali yung buhay ng mga PWD. Lalo nga po yung sa mga nagko-commute. Ngayon ba, meron pa rin bang mga nagdi-discriminate? Yes, ay hindi pa rin po mawawala yun. With bashing din. Ako po ngayon, yun talaga yung napapansin ko na nangyayari. Pero, Anong mga bashing? meron po ako dati na naalala ko talaga siya. Sinabi niya na parang bakit ako binibigyan ng role. Wala naman akong mag-artista. Tapos minimension niya with how I look, ganyan. Tapos sabi ko, hanggang ngayon, anong taon na?
Parang meron pa rin mga natitirang gano'n. It's just really sad. Pero hindi ako nag-dwell naman doon kasi mas marami din naman po yung mga sumusuporta and positive yung mga comments na sinasabi nila na very inspiring nga po. Pero hindi pa rin po kasi talaga 100% na nawawala. Pero nagpapasalamat nga po ako na kahit papano nababago na may mga nagme-message po sa akin na hindi na sila nahiya lumabas, mga little person din sila kasi sabi nila dati kung ano-anong tawag nila sa akin ngayon, tinatawag nila ako sa pangalan mo. Mga nagme-message po sila sa akin na gano'n. Tapos ako parang sobrang natouch ako kasi pag inaalala ko kung saan ba nanggaling, kung paano ba ako nagsimula dito. Ako yung nasa isip ko lang nun, gusto ko lang itry para masabi ko sa sarili ko pagtanda ko na ay natry ko din yun, gano'n. Tapos ngayon na gano'n po kalaki yung impact sa kanila. Alam mo, the reason I really love you is because sobra yung confidence mo sa sarili mo na talagang ina-accept mo talaga, yung self-acceptance mo is just so amazing. Na sobrang positive mong person na hindi mo iniisip, oy, kawawa ako, give me more, yung ganyan. Wala Parang ikaw, bakit? Iba ba ako? Yung ganun yung dating mo sa amin lahat na parang may pagkakaiba ba sa atin? What you can do, I can also do. Ganun na parang hindi ako humihingi ng awa sa inyo. Treat me as any regular person. Yun yung, and that's why I really admire you. Kasi in spite of your condition, Salamat ganun po. ang mindset mo. Gusto ko po talagang ibigay yung credit na yun sa parents ko, sa papa ko, and sa mama ko kasi hindi ako magiging ganito kundi dahil sa kanila. Kasi anong tinuturo sa'yo ng father mo tsaka ng mother mo? Kapag may narinig ka na nanlalait sa'yo, ngitian mo lang sila. Favorite line ng papa ko yun. Ngitian mo lang sila para at the end of the day, isipin nila, ba't niya akong nginitian? Ang sama ng sinabi ko. Pero, iba daw po kapag physical ta. So, pag may narinig ako dati, nag-aaral ako, ay, bala ka dyan. Ngingitian ko lang. So, parang sila, nga isipin nila na bago sila matulog. Ba't yung sinabi ko sa kanya? Sinigawan ko siya, ba't niya akong nginitian? Kasi yun nga, sabi ni Papa, hindi naman at the end of the day, hindi naman sila tutulong sa buhay mo. Ikaw lang din yun. So, let them. Pero, may hangganan yun. Sabi ni Papa, basta wag mo lang hayaan na saktan ka physically. And, alam mo din dapat kung kailan ka lalaban, kapag sobra na. Kasi kaya ninyo. Kaya naman You can do it. Di ba? Opo. Malaking inspirasyon sa'yo ang father mo. Sobra po. At malaking bahagi ng buhay mo ay itinuro sa'yo ng tatay mo. So it must be very, very difficult when COVID happened. Yes, sobra po. Parang talagang feeling ko nun, hala, ano na kayang next? Paano na kaya to? So, ang kuya ko rin po kasi ang manager ko nun. So, sabi ko, paano kaya to? Parang, akala ko hindi rin po ako makakabalik ng showbiz. Kasi since everything stopped. So, sabi ko, sinabi naman na po na meron akong project that time. So, since magla-lock-in, nagpaalam ako kung Papa, okay lang ba? Itutuloy ko pa ba? And ang pinaka-last na sinabi ni Papa sa akin is, okay lang anak, ituloy mo yung laro mo. Kasi ang alam po namin, makakauwi na si Papa. August 26 po si Kuya. Ang lolo ko po is September 1. Si Papa, September 21. And then I had to go to lock-in taping September 23. So, naiuwi po yung ashes ni Papa sa bahay September 22. Tapos 23, nasa lock-in na ako. So, hindi ako nakapag-grieve na. Doon na lang. Which is nagamit ko. Sabi ko, si Lord, yun po ba yung purpose na kailangan ko marami akong bagahe para sa mga roles. Sinabihan din naman po ako ng GMA na okay lang kung hindi ko daw po kayang ituloy kasi hihintayin nila ako, hihintayin ako ng role ko. Pero naisip ko po nun, hindi kasi yun ang last na project na inayos ng kuya ko and ni Papa also. Ang Papa ko dati, kailangan ready ka, kailangan professional ka. So, alam ko na yung trabaho ko is iba sa buhay ko. So, kailangan ko mag-show up. So, yun po. Ginawa ko pa din yung role ko nung time na yun is Little Princess. And ang papa ko lagi niyang sinasabi sa akin na prinsesa ako ng buhay niya. Connected lahat. So, sige, gagawin ko po. Ginawa ko pa din kasi pinaalam ko rin naman po kay Papa.
And everything you do now is for him. Yes. Lagi kong Inspiration iniisip mo siya. talaga na sana proud sila, ano kayang reaction nila. Ganon. Kasi yung papa ko laging may ano yan may comment. Oo. Pagka sa mga sa mga roles ko, anak, okay yung ganito So pag nagpe-pray ako, naisip ko, papa, napanood mo ba yun? Oo. Si mga achievements ko lately, sabi ko, ay sana naabutan ni papa. Pero alam ko naman po na pinapanood niya pa rin ako. Yes. Kaya yung pag-aabogado po it's a dream that I share with him talaga. Gusto niya rin kasi before. So, nung gusto ko na rin siyang gawin, parang tuwang-tuwa si Papa. So, sabi ko, pa, abogado na ako. Nung si Atty. Lilat Matias ako, sabi ko, abogado na ako. Pero gusto ng papa mo maging abogado kang Yes, tunay. gusto pa din. Opo. So you plan to pursue that dream? Opo naman. Sabi ko, someday kung dadating po. Pero ngayon kasi sabi ko, ito muna. And alam ko na marami nga pong na-inspire. Yes. Since yun naman ang goal namin nung nag-start kami dito, di ba? Yes. Sabi ko, ito muna, nandito pa naman. Sabi ko, gusto pa naman ako ng mga tao. And yung mga role na binibigay lagi sa akin ng GMA is very inspiring. So, gagamitin ko na muna yun since nai-enjoy ko and masaya ako. Yun naman ang number 1 din po ni Papa na dapat masaya ka anak sa ginagawa mo. And the rest is, ano na lang yan, aayon na lang yan. Parang mga bonuses na lang yan. Ano pa ang pinapangarap mo bukod sa pagiging abogado? What's next for you? Right now po, nandun pa ako talaga sa point na gusto kong makapag-provide for myself and for the family. Yes. Since parang it's been 5 years since we lost kuya, papa, and tatay. Pero parang feeling ko hindi, parang kahapon lang siya nangyari. So parang sa totoo lang po nahihirapan pa ako ngayon mangarap kung ano pang gusto kong kasunod sa buhay ko. Of course, yung mga roles po na gusto ko pang magkaroon pa, gusto ko pang ma-explore yung acting, and praying ako na magkaroon na rin ako ng movie. Wow! Oo nga, Praying why ako not? Praying ako, wala pa po, sabi ko sana dumating din. Pero right now, may ginagawa rin po kasi akong serye. Sana panoorin pa rin po ng mga tao yun. Love life, may love life ka ba? Naku, wala po tayong love life. Parang hindi tayo tumawid doon. Masaya daw muna po sa career. Pero open ka naman. Ay, hindi ko po sure. Hindi po ako sure sa parte na yun. Darating na lang yan. Opo, kung para sa akin. Thank Darating you. na. Your message to people na nagtiwala sa iyo, your fans most especially, anong mensahe mo sa kanila? Unang-una po, sobra po akong nagpapasalamat kasi hindi naman magiging possible lahat ng roles na meron ako ngayon kung walang nanood sa akin, walang nagtiwala, walang sumugal. And kung lagi niyo pong sinasabi na na-inspire kayo sa akin, mas na-inspire niyo po akong mas galingan pa. And lastly, anong masasabi mo doon sa mga taong hanggang ngayon sarado pa rin ang pag-iisip nila sa mga taong may kakaibang kondisyon katulad ng sa inyo? Sana po subukan din ninyo na lawakan ang pangunawa ninyo. Hindi naman po dahil different pang gilid-gilid lang or True. Wala silang kakayahan. So sana po lawakan nyo rin yung pangunawa nyo na hindi lahat ng tao kaparehas ng nakararami. Kaya nga hindi tinatawag na disabled. Yes. Differently abled. Abled. Yung kaya nating gawin, maaaring hindi nila kayang gawin, pero meron din silang kayang gawin na hindi natin kayang gawin. Opo. 'Di ba? Kaya hindi tinatawag na kulang. Kundi Kasi differently abled po. magkaiba lang. Opo. Magkaiba lang. Maraming salamat sa iyo, Jo. Thank you so very much, much Sarah. for Thank you po. inspiring Thank you. all of us. Si Jo Maraming Berry, salamat mga po. kapuso, ang patunay na hindi nasusukat at hindi dapat sukatin sa taas, tangkad, o kaanyuan, panlabas na kaanyuan ng isang tao, ang kanyang kahalagahan. Mahalaga tayong lahat. Basta nagsisimula ang lahat ng iyan sa pagtanggap mo at pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Ako po si Cara David at ito ang I Listen. Thank you, Jo. Thank you so much. Marami po Thank you. salamat. Attorney? Thank you po, thank you. Thank you.